Good morning po sa atin lahat mga kapatid. May gagawin tayo. Mission na naman natin sa umagang ito ay isang amplifier na naman. Pero ang mas malupit dito mga bro ay napaka-antique ito. Ang brand nito ay hulaan nyo sa mga technician na natin dyan. Kahit hindi pa nakita yung brand, malamang alam na nila ito. Dahil napaka-lumang modelo na ito mga bro. Pero pinakasikat ito sa kapanahonan niya. Ito ang brand nito ay yan, Akai mga bro. Medyo may kalumaan na talaga to. Ewan ko lang kung ilang taon na ito. Baka mahigit na to sa 40 anyos. Sa tingin ko lang ha. Malamang baka kaedad ko pa nga ito eh. Kasi sa ganitong modelo medyo antique na talaga to mga bro. Kumbaga kung tinatawag nilang vintage na. Pero napakasikat ito sa kapanahonan niya mga bro. Yung Akai na ito na amplifier. Ang kagandahan lang nito ay 220 volts siya. Tingnan natin, nakita ko na sa likod mga bro, pero share ko lang sa inyo. Maganda lang siya dahil 220 volts, hindi katulad nung ginawa natin na ano ba yung brand na yun? Tawag na to, Pioneer pala, Kenwood tuloy. Pioneer natin ginawa natin ay 110 yun. Inumbert na natin yan, 220 volts na siya. Basahin lang natin mga bro mayroon siyang 4 na lagayan ng speaker din. Tapos basahin ko lang ha. Yan, Akai Electric. Yan, company. Tapos model number EM-2400. Yan made in Japan mga bro. Kitang kita. So original talaga to na Akai mga bro. Hindi ito pirate dahil antique na ito mga bro. Vintage na kung tawagin nila. Pagka may mga kolektor dyan na ano kailan pinagawa lang sa atin to mga bro. Ang problema lang nito ay galing na sa ibang paggawaan yata. Pero subukan din natin, baka makakayanin natin ito. Kasi medyo tubuksan lang natin para makita nito natin yung kalooban nito. Kaloob-looban tuloy, kaloob-looban. So bubuksan lang natin muna mga bro. Medyo sa tagal nating gumawa, parang ito ang pinakaluma kong gagawin na amplifier. Mukhang mapalabang tayo ng gusto rito sa Akai na to. Akai, basahin ko lang. Akai stereo amplifier EM-2400. Yan. So sana mapatunog natin to mga bro para marinig natin kung gaano kalupit ito tumunog. Kasi yung Pioneer maganda rin talagang tunog. Ang mga ganitong model kasi medyo sa tunog talaga nito medyo maganda pakinggan pag napatunog natin. Kaya try natin mga bro. So bubuksan lang natin. Tuloy natin mga bro. Ito na yung Akai na gagawin natin. Ito nabuksan na natin mga bro. Pakita ko lang sa inyo kung gaano ka vintage itong talagang ating gagawin. Parang natatawa nga ako rito. Sobrang may nakita akong parang sardinas na dalawa mga bro. Yun ang filter capacitor nya. Pero ang value nya ay, basahin ko lang 6,800 microfarad. Nag-vlog na naman yung aking mahiwagang cellphone. Pero nabasa natin 6,800 microfarad na 50 volts. Ganyan kalaki ang mga sinaunang filter capacitor mga bro. Hindi katulad ng mga bago ngayon. Maliit lang, 63 volts na 10,000 microfarad pero maliit lang. Ngayon paliitan na kasi ngayon. Dati kasi palakihan. Tapos yan, transformer niya. Tapos mayroon tayong 4 na power output transistor. Yan mga bro. Dalawa dito sa kanan, dalawa sa kabila. So ang value nito ay 2EC 47. Ano ba ito? 47.8. Yan yung value niya mga bro. 2SD pala siya. 478. Tapos yung partner niya 2SB 558. Yan yung value niya. Buti malinaw sa aking malabo sa actual sa pero sa cellphone medyo lumaki siya, luminaw na siya. So yan ang output niyang gamit mga bro. Pinaka vintage. Iwan ko kung may mabili pa to ngayon sa Raon. Kaya check natin yung pinaka power output niya dahil sabi ng may-ari nito nakailang jumper na raw siya ng fuse dito, laging sabog. Parang mas malaki pa naman yung kinabit niya.
Kaya bago natin mag ano ng fuse uli, kailangan check muna natin lahat ng power output transistor. Titingnan natin kung may shorted, kasi kadalasan yan talaga kaya pumuputok yung ating fuse dyan dahil may shorted na power output transistor. Yan ang ano talaga ng mga ano, pero mapalaban talaga tayo nito dahil medyo may kalumaan. So mas maganda rin natin subukan to para marinig natin yung tunog nito kung mapatunog natin. Kaya check ko muna yung mga power output transistor na 4. Titingnan natin kung may sira siya, kung may shorted. Update na lang uli mga bro, para malaman natin kung anong kahinatnan tong akay na amplifier na ito. Subukan natin tong akay na to. Ano yung takip niya mga bro, pakita ko lang ha. Kahoy, plywood mga bro. Yan yung mga sinaon ng amplifier. Ang takip nila ay plywood. Marin yan, sigurado na plywood mga bro. Magandang klase, biro mo sa tagal na panahon ganyan pa rin ang forma niya. Napakaano, parang hindi man lang siya nabulok sa napakahaba na panahon. Hindi katulad ng mga plywood ngayon na mahinang klase. Yung mga sinaunang mga plywood, oh grabe. Tapos may blower din siyang nakakabit na isa. So, check ko na lang muna mga bro. Update na lang uli mamaya. So tuloy natin itong ating ginagawa na akay na amplifier mga bro. So binuksan natin sa likod. Yan ang kagandahan ng mga sinaunang amplifier din. Kasi pwede mong baklasin yung takip sa likod mga bro. Yan, nandun yung takip. Nabulol tayo ron tuloy. So yun ang kagandahan. Nabubuksan natin ang takip dito sa likod. Hindi katulad din ngayon. Hindi na pwede baklasin yung pinakalikod. Yung mga design dati mga bro. Share ko lang. Ganyan siya. So pwede mong baklasin ang takip sa likod. Yan, nakikita natin yung pinaka mainboard. May jumper pala dyan mga bro, yung relay jumper niya. So maaring doon yan sa unang tumingin. Baka may problema yung ano niyan, kaya jumper, pero hindi dapat gano'n. Maganda hanapin natin yung pinakasira. Pag dapat mahanap natin yung pinaka shorted niyan. Kaya pumuputok yung fuse. So isa-isahin natin yung posible mga sira dyan mga bro. Mga power output transistor, mga drive dyan, mga transistor din. Kailan yan ang isa-isahin natin. Yan ang cause kasi kaya pumuputok yung ating fuse sa secondary. Kaya isa-isahin muna natin mga bro. Check natin yung mga posibleng sira. Ngayon yung tumagos yung capacitor dun sa likod. Malaki kasi yung parang sa drainers yun. Siya yung transformer niya. So check lang natin mga bro lahat na posibleng sira. So update ko lang kayo. Titingnan natin kung mapatunog natin ito. Itong gusto ko rin marinig to, paano mapatunog natin to sa araw na to, kasi gusto kong marinig yung tunog nitong akay na to, dahil yung Pioneer na 1T na Japan din, narinig ko na maganda rin tumunog talaga. Basta mga sinaunang amplifier mga bro, ganito mga brand, Akay, Pioneer, Kenwood, at malulupit yan tumunog talaga. Medyo pahirapan na maghanap ng mga parts din ito. Titingnan natin kung ano. Check muna natin lahat mga bro. So update na lang uli mamaya. So tuloy natin mga bro. So na-check ko na lahat yung mga power output ng transistor niya na 4. So wala naman tayo nakitang shorted mga bro. So ang nakita natin na problema lang dito ay yung transistor na to mga bro, nagdikit na yung pinaka ano. Kasi base sa kwento na may-ari, nilinis niya lang daw ito, binras niya. Nung pag-testing daw niya uli, yun na, pumutok na yung fuse. Tapos pinatingnan daw niya, hindi ko lang alam bakit hindi na trace yung sira nito.
Nakita ko lang ito sa nagdikit na yung pinakapaan nito. Tapos parang may uling na siya kasi napansin nga na may-ari dito raw pumutok eh. Kaya ang ginawa ko, tinanggal ko tong transistor na to, tinesting ko, buhay naman, kiniskis ko na lang yung paa, tapos pinaglayo ko yung ano, kasi nagdikit yung dalawang paa nito, hindi lang napansin nung ano, tumingin siguro. Tapos yung mga output lahat, isa ko pati itong ano, transistor dito, okay naman, hindi naman siya shorted. So wala ako nakitang shorted, bukod lang sa dito lang paa nito, nagdikit mga bro, dahil siguro sa brush niya tinamaan kaya tumupi at nagdikit na yung dalawang paa, hindi niya napansin. Kaya yun ang naging sanhi na nag-short na siya, kaya pumuputok yung fuse. Kaya kinabitan na natin ng fuse yan mga bro. So testing natin kasi wala na akong nakitang ibang shorted na parts eh. Isa-isa ko na siya. So try natin i-plug in, titingnan natin kung may puputok pa ba na fuse uli. So yan, papalagin natin, 220 naman to mga bro, hindi siya 110. So power on tayo. Ayan, may power na mga bro, meron na siyang power. Tapos yung fuse na kinabit ko, yung may ginamper na dyan, hindi ko na pinakailaman. Yung gitna pumutok na, yan ang kinabitan ko ng panibago. So yeah, wala na pumutok na fuse. So wala na yung bang shorted. So try na lang natin i-sound check ito kung tutunog na ba ito. Kasi inisa-isa ko na yung mga transistor niya na iba dyan. Doon sa katabi, wala, okay naman. Wala naman tayong nakitang shorted. So try natin lagyan ng tweeter. Try natin i-sound check. Titingnan natin kung tutunog mga bro. Mapakinggan natin tong akay na ito. So tuloy natin mga bro. So kinabitan na natin ng tweeter yan. Sound check natin kung may boses pang lalabas mga bro. So power on tayo. Yan, may power na siya. So kinabit natin yan sa ating DVD player mga bro gamit ang USB. So volume natin. Yun, may tunog na mga bro. So, try natin ilipat ng channel kung may tunog rin ba yung kabila. Sa kabila yun, sa left, sa right naman tayo. Maganda to, press muna, sabay tusok, yun. Okay, hindi natin na-shoot. Press muna yung pinakabuto na to, sabay tusok. Yun. Sa volume tayo. So okay yung left and right natin, tingnan natin, kabitan natin na malaking speaker para malaman natin kung magandang tunog nito. Kasi pag sa Twitter hindi natin gaano makikita yung pinakamagandang tunog. So lagyan natin ng speaker mga bro para magkaalaman na. So ito na mga bro, kinabitan na natin malaking speaker. Pakinggan na natin tong si Akay na ito, kung gaano kaganda ang tunog nito. So power on natin. Ayan, naka-power on na. Yun, pumitik na yung relay niya. So, volume tayo. This is Sounding Minizen Chachana. So maganda nga tumunog mga bro. Papad lang natin.
Matalon yung USB ko ah. So try natin lipat. So okay na mga bro, buti hindi tayo pinahirapan nito. Saka lahat ng terminal pala ng mga power output transistor niyan mga bro, binago ko dahil hindi naman binago, bali didublihan ko lang ng hinang kasi naglulus. Tinutulan ko ng panibagong mga ano kasi hindi gano'n nagpupunta. Kaya hinanangan ko bawat terminal para sigurado walang kawala pati sa kabila. So ito yun lang dahilan talaga ng transistor, nagdikit lang yung paa, hindi lang napansin ng tumingin din siguro, hindi lang na sipat na maigi, kaya hindi niya nahuli. So okay na ito mga bro. So maraming salamat sa inyong panunod palagi mga bro sa ating ina-upload na video. At magandang hapon po sa ating lahat.